Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin 'tong aking vlog ay mag-subscribe kayo 'no, sa aking YouTube channel at sana matapos niyo rin panoorin 'tong aking vlog ano, paki-hit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mano-notify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi diyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo, lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Sa topic natin ngayon, i-discuss natin yung frequently asked questions pertaining to the interim guidelines for the PMES of teachers. So, puntahan na natin yung unang tanong, Bakit may interim guidelines for PMES? Alam nyo, ang purpose nito ay para ma-lift na yung suspension ng performance management system. Alam nyo, sabi ko nga, paano kung walang IPCRF yung ating mga teachers for the school year 2024-2025? Ano ang gagamitin ng ating mga guro kung mag-a-apply sila ng promotion? Kaya napaka-importante talaga na merong performance rating yung ating mga teachers. Ito nga yung kanilang IPCRF. Pangalawang tanong, ano ang timeline ng PMES? Ang application nito ay ito lang fourth quarter lamang. Kung nag-conduct ng mga classroom observation nung first quarter, second, and third quarter, hindi ito pwede isama or hindi ito pwede i-consider. Yung MOVs dapat ay fourth quarter lamang. Ikatlong tanong, ano ang mga schedule options ng classroom observation? Unang option dito ay pwedeng 2 full period classroom observation. Yung second option naman ay 1 full period classroom observation. Kung yung second option ang pipiliin ng guro, isang COT lang, dapat makukuha lahat ng objectives ng classroom observable indicator. Alam nyo, medyo na-slow ako sa una kong vlog about PMES. Ang proficient teachers, teacher 1 to teacher 3, meron silang 8 classroom observable objectives. At ang highly proficient teachers naman, yung ating mga master teachers, meron silang 4 lamang na classroom observable objectives. So kung pipiliin ng proficient teachers yung unang option na 2 classroom observation, hahatiin yung 8 objectives sa tig-4 kada classroom observation. At yung master teacher naman, kung nais niya na 2 classroom observations, hahatiin yung 4, so tig-2 classroom observation indicators per classroom observation. Ika-4 na tanong, sino ang magdedetermine tungkol sa 2 options ng classroom observation? Pwede ba yung rater lang ang magsasabi sa guro kung ano ang option niya sa classroom observation? Or pwede ba yung guro na ang magsabi ng gusto niyang option sa kanyang classroom observation? Ang sagot, dapat pag-uusapan both ng ratee at rater kung anong schedule ng option. Dapat mag-agree sila pareho kung isa ba or 2 bang classroom observation ang ikakandak. Alam nyo by this time, dear teachers, dapat nagkakandak na tayo ng mga classroom observation sa ating mga guro. Lalo na yung malalaking schools katulad ng Caloocan High School. 5 tanong, ito bang application ng 2 COT or 2 classroom observation or isang classroom observation, ito na ba rin ang magiging application para sa mga succeeding school years? Ang sagot ay hindi. Itong application na ito ay para lamang sa school year na ito 2024-2025. So, posible kasi na next school year ay gawin ng 4 na COT. Pero ngayon, ang PMES ay interim lamang at meron lamang itong 2 COT. So, ika-6 na tanong, ano ang mangyayari kapag hindi na-meet ng guro yung required classroom observable indicators or hindi siya nakapag-COT or wala siyang
classroom observation? Ang sagot, kung hindi nagkaroon ng classroom observation ng teacher or wala siyang classroom observable indicators, ang makukuha niyang score dito ay yung lowest score. Sa proficient teachers, teacher 1 to 3, ang lowest score ay 3. While sa highly proficient teachers, yung ating mga master teachers, kung wala siyang classroom observation, ang makukuha niyang score ay yung lowest na 4. Now, pwede rin makakuha ng lowest score ang guro or master teacher kahit na nagkaroon siya ng classroom observation. Kasi kahit nagkaroon ng observation pero hindi naman nakita or na-observe ng rater yung mga classroom observable indicators, pwede rin bigyan yung guro or master teacher ng lowest na score. Dear teachers, itong topic natin about frequent question on PMES ay may part 2 kasi may ilan pang query na i-discuss natin. Kasi sa vlog ni Sir Bong ngayon, I see to it na hindi siya mahaba. Kasi pag mahaba yung vlog, naiinip yung ating mga viewers. Maganda yung sakto lang. Tama ba ako? So, meron ba kayong natutunan sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.